May oportunidad tayo na makamit ang wagas na kapayapaan sa Mindanao para sa kapakanan ng Bangsamoro at sa mga Pilipinong kumikilala dito na kanilang sinilangang bayan. Iisa lang ang hangarin ng mga taga Mindanao, ang mamuhay ng matiwasay at masagana na may pagkilala at respeto sa kanilang kultura at pagkakakilanlan. Pero hindi natin maipagkakaila ang nakaraan. Ang marahas na kasaysayan dulot ng pagtanggi sa kapakanan, pagtapak sa karapatan ng nakararami para sa iilan, at kawalan ng hustisya sa mga paglapastangan. Pasan pa rin ng ating mga kapatid na Bangsamoro sa iba't ibang komunidad sa Mindanao ang sugat ng nakaraan. Sa kabila nito, umaasa pa rin sila na mapapakinggan ang kanilang mga salaysay, kasama na rin ang kanilang mga pangarap. May oportunidad para maghilom ang mga sugat at magkasundo ang mga napabilang sa hidwaan. Pakinggan natin sila para maintindihan ang kanilang kalagayan at makahanap ng solusyon para makamit ang inaasam na kapayapaan. Nasa gobyerno ang susi talaga paano po magkakaroon ng kapayapaan. Una, sina po ang legislator, sina po ang gumagawa ng batas. Natural po, sila din po ang isang paraan na paano nila po itong magawa po ito. Nasa kanila po yun. Nasa gobyerno din po ang susi po ng lahat. Kung dinideny nila lahat ng mga problema po namin, talagang hindi po nila matatago kasi hindi po nila matago yung mga mahihirap. Kagaya po namin dito, yung sitwasyon namin, hindi po nila ma-deny yung sabihin nila na kapayapaan, ito yung ginagawa nilang batas, ganyan-ganyan. Kasi sanay po sila doon, nakaupo sa aircon, kaya sinasabi nila na wala nang problema. Ang TJRC ay binuo po para magkaroon ng isang komprehensibong pag-aaral at rekomendasyon na maihahatag sa dalawang partido, sa gobyerno at sa MILF, patungkol po sa apat na mga issues. No? Isa dito ay legitimate grievances ng mga Bangsamoro, historical injustices, ang human rights violations, at saka ang marginalization through land dispossession. Ito po yung kailangang aralin ng TJRC at ito rin po yung mga usapin na kailangang makapagbigay sila ng rekomendasyon. Dapat ipangamba ang mga, kunyari, mga Kristiyano o iba pang mga tao tulad ng mga lumad sa loob ng Bangsamoro sa usapin ng transitional justice. Tingin ko, kung nagkaroon man ng horizontal violence sa pagitan ng iba-ibang mga tao, mas makabubuti pa nga ang magkaroon ka ng mekanismo na tutugon dun sa hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, yung Subcommission on Historical Memory, sana ito ang maging venue para lumabas po yung iba-ibang accounts ng mga tao sa kung ano ang nangyari ng mga unang panahon. TJRC ay maganda po ang kanilang mga nakita po doon na mga layunin, yung mga bagong framework po doon. Yung activity po namin doon isa yung sa dealing with the past. May kanya-kanya po kaming bisectoral po kami. Nagustuhan ko po talaga yung mga na nalaman ko po doon during po ng workshop po namin. Sa panahon ngayon, ang hustisya, parang kung akong tatanungin sa ganitong aming na sitwasyon, parang hindi ko masabi na nakuha namin ang hustisya. Para sa akin, ang hustisya ay mabigyan talaga kami ng kung ano po ang gaya pinaglaban namin ngayon, mabigyan agad ng atensyon at ma-resolve po. Yun po na maramdaman namin na may hustisya talaga. Ginara nga, magsukol.
Nalita ko ha. Wala ako na may nakampin. So, yan na lang ubos. Magsupon. Okay na lang. Nakikita ko po sa mga magulang ko paano po sila magmahal sa mga kapwa din, sa mga neighbor namin, sa relatives namin. Nagbibigay po sila ng alaga. Parang second choice po muna kami. Tapos, nung hindi pa namin naintindihan, sinabi na rin sa amin ng aming mga magulang. Sabi nila, hindi tayo habang buhay sa mundo. Sabi nila, kung mawawala kami, maiwan namin yung paano kami mabuti sa mga neighbor, sa mga tao. Kung gaano kami nirespeto nila, re-respetuhin din kayo. Wala pong tunay na kapayapaan kung walang hustisya. Kasi sa lahat ng nangyari sa mga na-share na mga kwento doon sa listening process, we did 211 listening process sessions sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Karamihan ng mga istorya ay pumupunta doon sa usapan na kaya walang kapayapaan, kahit na sabihin mo walang gera na active, but deep inside, yung mga resentment nandoon. Dahil hanggang ngayon, ang feeling ng ibang Bangsamoro na maraming nagawa sa kanilang mga discrimination, prejudice, and oppression, and lalo na yung human rights violations ng panahon ng martial law, before, during, and after, and also yung pag-aagaw ng mga lupa or pagkamkam ng mga kayamanan ng natural resources na Mindanao na sa Bangsamoro homeland. Ang feeling nila hindi pa natugunan yung clamor nila for justice. Na ano namin yung mapping, una-una mapping. Puntahan talaga dapat kung in case man. Tinitrain namin yung facilitators ng tinatawag natin na active listening. Na ibig sabihin, pakinggan nila mga kwento na hindi kini-question, hindi tanggapin lahat ng kwento. Kwento kasi ito yung mga tinatawag namin na narrative truth, yung lived reality nila. Whether perception ba yan o actual na nangyari, but sa kanilang consciousness ay totoo, ay nangyayari sa kanilang kwento. So, tinitrain sila na i-gather yung mga kwento ng experiences nila ng prejudice, ng discrimination, ng human rights violation, at ano yung tinutukoy nila na mga injustisya na nakikita nila. Sa ngayon, worry ako nung napansin ko na itong dati kong lugar, nakuha na pala ito sa mga road widening, sa mga road area na siya. So, parang wala na pala akong pag-asa dito na pwede pa akong magbalik dito. Mahalaga po sa amin yung dignidad kasi nung simula po ng Zamboanga Seas, nung napansin ko, nagsimula po na nawala, nasunog ang aming bahay, nasunog ang aming mga ari-arian. Lahat po ng kung anong meron sa amin nawala, pati po yung pag-aaral ng aming mga anak na apektuhan. Namatayan din po kami ng mga kamag-anak, mahal sa buhay. Naroon po lahat yung mga aming hinanakit, yung kung bakit po yun nangyari. Yun na lang po ang tangi po namin na naiwan na alam namin na sana po na wag po nang kunin yung aming dignidad. Yung dignidad po para sa amin is, hindi po kami nanggaling sa isa pong taong na walang-wala. Kami po ay na-displace. So ibalik po kami sa dati kung ano po sana kami noon. Kahit hindi man may balik lahat po yung mga ari-arian namin, yung tirahan lang man, yung matino na hindi kami mahiwalay pati aming mga anak. Kasi masakit po sa aming bilang isang nanay na hindi mo na madala sa isang bahay yung mga anak mo.
kailangan mo pa sila matulog sa iba, sa mga kamag-anak. Paulit-ulit. Kasi hindi ko naman in-expect na ma-experience ko yung Sambuang Kasij. Kaya naranasan ko din yung time ng paano kami nagbakot, yung maliit pa kami. Kala ko, tapos na. So, yung fear ko po, halimbawa, itong mga anak ko, kaya rin ng posisyon ko. Nanay din sila. Paano pala kung hindi din sila kagaya ko na strong, paano nilang alagaan ang kanilang anak? Yun po ang aking na kinatatakutan. Kaya kung patuloy po na ganito na hindi napapansin ang mga sitwasyon na ganito, talagang nakakalungkot. Tingin namin yung structurally like sa usaping marginalization sa land dispossession. Pag sinabi natin na yung lupain ng mga Bangsamoro na nakuha o naagaw or na nabili ng unfair modes of exchange dahil binayaran lang ang 10 hektarya na isang sardinas, isang latang sardinas. So, unfair modes of exchange yan. Dependent sila. Kasi nung una talagang very proud sila na ayaw nila ng tulong, na gusto nila makita na sariling sikap sila. Pero nawala yon dahil sa giyera nga. Tapos nandoon sila sa isang sitwasyon na kailangan lang tanggapin na walang ibang source of food kundi sa relief. That's very, ano tawag yan? Degrading. Parang dehumanizing. So para sa talagang giyera is a dehumanizing experience. Mawawala yung pagkatao mo. Iba-iba yung expression nila ng bayad pinsala or yung tinatawag na reparation. Parang makikita mo yung range ng sagot nila mula doon sa kailangan bayaran, yung mga damyos, ganun. On the other hand, may magsabi na kahit ano pang amount, walang makakabalik buhay ng mga nawala na. So, para ano pa na pero hindi naman pwedeng kalimutan. So, ang bottom line doon ayaw talaga nilang kalimutan yung masakit na. Masalam. Uy, bata. Sudgaw bata. Magsaw. Magsaw. Prostitute na sila. Ini magsibo inang Inshallah. gawa mo sila pa. Inshallah pa. La ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man jalladhi la yusma'u ya man. Para sa ganang akin, ang hustisya ay yung tinatawag na pagpalaganap o kaya pagpawasto. So ang ibig sabihin para sa akin ng hustisya, dapat lang talaga na bigyang pansin. Iwasto yung mga nagpagkakamali, ibalik kung ano yung mga dapat ibalik, lalo na yung mga karapatan, yung mga
kadaingan ng mga nagiging biktima, bigyan ng pansin at saka bigyan ng tugon kung anong pangangailangan nila. Pag hindi mo mabigyan ng tugon yung hustisya, hindi mo makakamit ang kapayapaan. Vice versa rin, hindi mo basta-basta ma-address ang kapayapaan kung hindi mo maibigay ang tamang hustisya sa nagiging mga biktima. So parang magka-agapay yung dalawang kwan na yan. Unang-una may masasabi tayong mga pansariling kapakanan, mga personal interest ang kwan. So kahit sinong masaktan, kahit sinong maging biktima, makamtan lang nila ang kanilang personal kwan. May mga grupong armado, may mga politician na pansariling kapakanan, so kaya pamilya lang nila, o kaya mga pinoprotektahan nilang negosyo nila para makamit lang yung gusto nila. Bahala kung sino mabangga, kung sino ang inatong magiging biktima ng yung kasakiman, sabihin natin. May mga grupong yan na isang faktor na gumagawa din ng hidwaan natin dito. May mga grupo rin na nasa gobyerno pero hindi sincere sa mga kontrabaho nila. Ginagamit yung mga pwesto o yung mga authority nila para masunod lang yung kagustuhan nila. Unong-uno na rin doon ako. Nakita mo siya sa office at law Jumaat mag-khutba. Bulan Ramadan nag-office, magnasihat. Amoy lang siya mission ta. Hasusungon na anak ka po na to. Sarang na yung kita niyo. Kita ba yung kahalan na to? Ha? Para sa akin, yung napag-usapang kapayapaan sa pagitan ng MILF at sa gobyerno, matagal-tagal ng panahon. Sa palagay ko panahon na, kahit sino mang administrasyon, kahit sino mang magiging presidente natin, kung walang pagkakaintindihan bilang yung isang makatao siya, siya'y nilikha ng Diyos at saka iintindihin niya na pantay-pantay tayong lahat dito sa mundo. Kung ang gusto ng grupo ay palagay natin Kristiyano ng masarap na pagkain, yung ganun din siguro ang pinaglalaban ng MILF na gusto rin nilang makatikim ng masarap na pagkain. Kung gusto ng parte ng gobyerno o kay kakampi ng gobyerno ng marangyang kabuhayan, gusto rin ng MILF na at saka yung pinaglalaban nilang grupo na makamtan ang karangyaan. In short, sa kabuuan nun, gusto nilang magkaroon ng mapayapang, maligayang, maunlad at progresibong buhay dito sa mundo. Unang-una, pag gobyerno ka, pananagutan mo ang kalagayan ng tao mo. Maging rebelde man, maging lumalaban, kailangan ilagay mo ang bilang gobyerno, bigyan mo sila ng tamang pangangailangan. Kung anong pangangailangan, di mo maibigay lahat. Kailangan ng attention mo, ipadama mo. Para sa mga taga labas ng Mindanao o hindi man Bangsamoro, ang parating lang namin, dapat intindihin ninyo. Huwag naman sanang saklawin ninyo kung ano ang karapatan namin dito. Kung dapat intindihin ninyo ang tinatawag na kasaysayan ng Mindanao. Importante ang TJRC sa usapin ng kapayapaan dahil ito yung mekanismo kung saan malalaman ng dalawang partido dito sa usaping pangkapayapaan, meaning sa pagitan po ng gobyerno at ng More Islamic Liberation Front, yung mga akmang programa para na kailangang maipatupad para magkaroon po ng tinatawag nating transitional justice or usaping panghustisya sa konteksto ng isang sitwasyon na nagbabago ka mula sa isang madugong hidwaan or gera patungo po sa isang mas mapayapang sitwasyon.
Ang sinasabi po sa rekomendasyon ng TJRC ay dapat po magkaroon tayo ng isang pambansang mekanismo na tutugon dun sa mga issue na nakita nilang bahagi, no, ng transitional justice dito sa Mindanao at dito sa Pilipinas. So ito pong National Transitional Justice and Reconciliation Commission for the Bangsamoro ang siyang mekanismo na tutugon po sa 4 na mahalagang aspeto. No, isa po dito ay ang historical memory. Nandyan din po ang issue ng impunity and accountability. Nandito rin po ang issue ng land dispossession, marginalization through land dispossession, at ang healing and reconciliation. So dito po sa mekanismo, maaari pong magkaroon ng pag-aaral, pagtugon, at pagresolba ng ilang mga issue na pumapaloob po dito sa 4 na mas malalaking kategorya na sinabi ko. Ang mga rekomendasyon na ito na nabigyang mukha dahil sa mga kwento sa listening process. Unang-una po is, ito yung tingin namin, ito yung pagkakataon na kung matupad itong rekomendasyon na ito, hindi lamang kapayapaan para sa Bangsamoro. Kasi kung mapayapa yung Bangsamoro, which is a substantial part of Mindanao, no? Di magkaroon ng kapayapaan ang buong Mindanao. Kasi nga, kung ang mga tao dito sa isang lugar, wala na silang problema, hindi na manggugulo, wala nang evacuees pupunta doon sa ibang lugar na maiinis naman yung ibang lugar. Ba't nandito kayo na napadpad na may lugar kayo? May lugar nga sila pero ginira man, so wala silang mapunta ng iba, so umalis sila. So kung matupad lang itong mga recommendation na ito, kaya ang tawag namin dito is opportunity for peace, yung lasting peace. Kailangan ay una, malaman ng henerasyon na susunod, yung salinlahi, na may nangyaring ganon sa nakaraan para masigurado nila na hindi na mangyayari uli. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay isulat yung mga kwento na yan, ipaalam, o kung kailangang maglagay ng mga marka or mga palatandaan kung saan nangyayari yung matinding mga karanasan na nagdudulot ng sakit. Kada to'y kagkilala, rot langon, sa lilaya, o pahalatan ta arumana naman. Yung mga hinaing na yung gusto ng isang arumana na kilalanin, respetuhin po yung aming territory, yung aming identity. Yun talaga ang gusto namin. I-share po namin kung ano yung natutunan namin dito. I-share po namin ito dun sa community na kung saan nandurog kami. Dapat pong may pagkilala sa mga makasaysayang lugar sa Bangsamoro para sa susunod na henerasyon. So kapakalaulade ko kindoon ko kabnar o tetanggisa o mani ingadit. Plano sa kapaplano sa panon ikatwa sa uyag-uyag ubang sa muro. So kapag kindudulo na ko mga muro agusuay pi ko mga aming akadera para kabulungan. Include the stories of their men and women, heroes and culture in the Philippine National Historical Narrative. Pad sa kanu kapangarap amin ang baglan, so kapangagi anu kapamando kanu Islam amapad siya kanu sistema anu education siya kanu Pilipinas. Make recommendation to ensure the efficient delivery of culture and gender-sensitive services at community level. Develop dialogue spaces for Moro and indigenous peoples to share their stories, cultural practices, traditions towards healing. Identify, investigate, and recommend ways, policies, and initiatives to
to overcome practices of impunity at all levels, whether related to past and present wrongdoings or war crimes, in particular those involving civilian, police or military personnel with records of pending unresolved cases.